Magandang gabi mga kapatid. Tayo po'y dadako na naman sa araw ng ating prayer meeting. At sa gabing ito ay tatalakay po tayo ng mga ilang verse about prayer. So, napakaganda po ng magiging topic natin ngayon dahil ang ating magiging topic ay about prayers. Pero bago ang lahat, ay tayo po ay manalangin muna. Tayo po yumuko, umikit ang mata, at tayo po mag-pray. Ama namin Diyos na mga Panginoon sa lahat, Lord God, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, Panginoon, at muli kami ay binigay na ng time na kami, Panginoon, ay magbulay-bulay ng inyong banal salita. Dahil alam namin, Lord, na kapag wala kami sa inyo, wala kami magagawa. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami at kami ay lagi niyo pong pinagkakalooban ng oras para kami, Panginoon, ay mag-aral ng inyong banal salita. Kaya dalayan ko, Lord, na kayo po manguna sa akin. At ang lahat ng ito ay aming pong maunawaan. Lord, thank you po. Maraming salamat. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa gabing ito, ang ating pong magiging topic, mga kapatid, ay tungkol po sa prayer, panalangin ng pasasalamat. Buksan po natin sa ating banal na kasulatan dito po sa Colosas 4, versikulo 2. Ang sabi po rito, huwag kayong magsasawa sa panalangin, gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Kaya maganda po yung ating naging topic, gawa ng ang sabi ng ating banal na kasulatan na huwag kayong magsawang magpasalamat sa Panginoon at manalangin. Dahil yun po ang kailangan natin bilang isang mga Kristiyano na dapat po ay lagi po tayong nananalangin sa Panginoon. Bawat oras, bawat galaw natin, kinakailangan po ay lagi po tayong magpipray at huwag po tayong magsasawa.
Gaya nga po ng nabasa natin na huwag po kayong magsasawa sa panalangin, gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. So lagi pong pag magpipray tayo, ay itaimtim pong ating prayer at lagi pong may pasasalamat. Subuksan po natin sa book ni Tesalonica, dito po sa 5:16 hanggang 19. Babasahin ko po kung ano po ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Ang sabi po rito, mag-alak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag kayong mahadlang ang Espiritu Santo. So, maliwanag po yung sinabi ng banal na kasulatan na huwag po kayong magsawa. Magtiyaga kayo sa panalangin. At kung ano man po yung mga nangyayari ngayon, iyon po ay alam ng Panginoon. Alam po ng Panginoon Diyos yan, dahil yung po ang ibig niya. Dahil yung nga sabi niya dito sa verse na to, ang sabi niya, mag-alak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin. So, ibig sabihin, talagang kinakailangan po maging matyaga tayo sa panalangin. At ipagpapasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig sabihin. Ayun ang ibig ng Diyos. So, maliwanag po na yung mga nangyayari yung mga pandemic natin ngayon na kinakaharap, talagang, kumbaga sa alam lahat po ng Diyos yan. Hindi po tayo makakatakas dyan kasi ang lahat ng mga nangyayari alam po ng Diyos. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan na tayo po ay laging manalangin, magpasalamat. So, napakaganda po ng ating binabasa dahil ang sabi ng Panginoon, mag-alak kayo, magpasalamat kayo, at mataimtim kayong manalangin. So, napakaganda po, napakabuti ng ating Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng mga bagay na ganito. Basahin ko rin po sa inyo sa Colosas 1. Sa Colosas 1 hanggang 3 hanggang 5. Basahin ko po. Ang sabi po dito, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoon, si Kristo, tuwing ipanalangin namin kayo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga hinanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito na ang salita ng katotohanan ang mabuting balita. So ano kaya yung sinasabi na makakamtan natin? Makakamtan ninyo ang mga inanda ng Panginoon. Ano kaya yung sinasabi doon? Kung bakit sila matyaga manalangin? Ano kaya ang ating makakamtan na inihintay doon? Kung bakit sinasabi ng ating banal na kasulatan na magtiyaga kayo manalangin? Maging mataimtim kayo manalangin at ipagpapasalamat natin sa Panginoon. So ano kaya yung sinasabi na mayroong inahanda sa atin para sa langit? Ano kaya ito? Tingnan natin po sa Ulitin ko lang po, sapagkat lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesus tuwing manalangin namin kayo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asa ang kakamtan ninyo, ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Napakalino po. Ano kaya yung inihanda sa atin ng Panginoon? Doon sa langit. Tingnan po natin ulit dito sa may John po dyan. John 14:2 and 3. Titingnan po natin kung ano yung sinasabing hinanda sa atin. Basahin ko po sa John 14:2 hanggang 3. Ang sabi po rito, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan.
Kapag naroon na ako at naipaganda na kayo ng matitiran, babalik ako at sasama kayo sa kinaroonan ko. So yung pala ang hinanda ng Panginoon sa atin, yung matitira natin. So napakaganda ng plano ng Panginoon na ihahanda niya pala sa mga anak niya yung silid para matitira natin. So napakabuti talaga ng Panginoon dahil hindi siya nagpapabaya sa mga anak niya. Imagine pinaghahanda niya tayo sa atin doon sa kalangitan. Pinaghahanda niya tayo ng kwarto. Dahil yung kung sinabi kaya pala yung ating mga kapatiran na sila ay matyaga na manalangin at taimtim dahil yung pala ang kanilang nabasa nung araw ng panahon na yon ni Apostol Pablo. Kaya yung pala napakaganda pala ng kanilang nakita at nabasa na ganun nga ang sinabi ng banal na kasulatan. Gaya nga po na sinabi rin dito sa John 14:3. John 13:14. Ang sabi nga dito, John 14:13-14. Ang sabi nga dito, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ni Jesus. So napakabuti po ng ating Panginoon dahil siya po ay nakahanda sa atin. Ay sinabi nga niya na gagawin niya ang lahat, anuman ang hilingin natin, gagawin ng Panginoon para sa atin. So napakabuti po ng Panginoon, kaya wag po tayong magsasawang manalangin sa Panginoon, wag po tayong wag po tayong magtigil ng taimtim na panalangin at pasasalamat sa Panginoon. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon dahil siya po ay hindi nagsasawa sa atin. Dahil kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon, ay wala po tayong magagawa. Diba sinabi niya doon sa John 15 niya tayo na kapag hiwalay tayo sa Panginoon, ay wala po tayong magagawa. So lahat po ng mga nababasa natin sa banal na kasulatan ay pawang katotohanan lamang talaga. Wala pong halong biro ang mga salita dito sa banal na kasulatan. Dahil ang ating pinaniniwalaan ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ay nagtsatsaga, tayo po ay hindi nagsasawa na ipanalangin natin yung ating mga kapatiran, ang ating mga leader ng bansa na sana ay maging maayos ang patakbo para hindi po magkaroon ng malaking sakuna o mga pandemya na yan. Dahil sa ngayon, talagang napakalawak na po ng nagiging epekto ng pandemya na yan. At marami po sa mga kababayan natin ang nawala na dahil sa hirap ng buhay ng nararanasan ng bawat isa sa atin. Yung iba gumagawa na po ng hindi maganda, nagkakaroon na po ng mga pagnanakaw, nagkakaroon na po ng batayan dahil lang po sa kagipitan, dahil sa kahirapan ng buhay. So tayong mga naniniwala sa ating Panginoon, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa dahil ang sabi nga ng Panginoon, lumapit kayo at kayo'y bubuksan. So tayo mga Kristiyano ay hindi po dapat tayong magsawa na tumawag sa Panginoon. Kaya nga nabasa natin kanina doon na magalak kayo at taimtim kayong manalangin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang ang ating sasagot sa lahat ng ating mga problema. So, yung ating topic ngayon ay napakahalaga po. Sinasabi ko po sa inyo na yung nabasa natin. Kaya mga kapatid, huwag po kayong magsawa sa panalangin. Panalangin natin ang ating mga leader ng church. Ipanalangin natin ang ating mga kapatiran na sila po ay nananamlay sa pananampalataya sa Panginoon. Huwag po tayo makalimot dahil yun po ay ating mga
gawain para sila ay sumiglang muli. At ang mga leader ng ating bansa na sila po ay nagkakaroon na po ng mga interest kung ano-anong mga ginagawa nila sa ating bansa, kaya tuloy ang ating ekonomiya ay hindi na lumalago, hanggang doon na lang. So tayong mga Kristiyano ay huwag po tayong magpapadala sa mga bagay ngayon. Kinakailangan natin ang ating Panginoon. Hindi po tayo dapat humiwalay sa Panginoon. Tayo po ay laging magpipray sa lahat ng oras. Dahil sabi nga niya, pray at all times. So ang Panginoon talaga ang ating inaasahan, at Panginoon talaga ang ating pag-asa. So sa gabing ito pa mga kapatid ay talagang napakabuti ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng mga verse, binigyan niya tayo ng mga magagandang topic, at binigyan niya tayo ng tamang mga verses na nabasa natin na napakabuti po ng Panginoon na tayo po ay laging matyaga, lagi po tayong magdasal sa lahat ng oras. So wala po tayong sasayangin na oras, kung baga sa dapat tuwing oras, dahil sabi niya pray at all times. So lahat po ng panahon ay dapat po mag-pray tayo. Tulad po kami ng aking asawa po ay gabi-gabi po ay nagpi-pray kami. Ay kumisa naman ay nagpapalya kami, pero kami po ay nagigilty pag kami napapalya. So sa gabing ito mga kapatid, yun po ang may share ko sa inyo, at naway pumasok sa lahat ng ating mga kapatiran ng mga bagay na ito, na sila ay laging mag-pray, mataimtim, at higit sa lahat, magpasalamat sa Panginoon. So maraming salamat po mga kapatid, at magandang gabi sa inyo. Mga kapatid, ngayon po ay dadako tayo sa ating prayer warriors, at ang ating po mga kapatid ay mananalangin po sa mga prayer request ng ating mga kapatiran. At ang unang mag-pray ngayon ay si Brother Ariel Cortez. Hello po, good evening. Samahan niyo po akong mag-pray sa bawat isa sa ating spiritual, and maging passionate tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tara, samahan niyo akong mag-pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na pinagsama-sama niyo po kami muli, Panginoon. And thank you, Lord, sa gabing ito, Lord, na binigay niyo po sa amin, Lord, upang papuri at pasalamatan ka, Panginoon. At kami po ay nagdarasal, Panginoon, sa aming mga faith, Panginoon, na patuloy ka naming papurihan, pasalamatan, Panginoon. Ang patuloy kaming mag-devotion at saliksikin ng iyong salita, Panginoon. At alamin ang iyong mga plano para pa sa amin, Panginoon. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagawa naming mga kasalanan, Panginoon, sa mga bagay na minsan nagagawa namin, Lord, aming dinadalangin sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, and patuloy kaming magdasal, Panginoon, at patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo sa araw-araw. And pinagpipray ko rin po yung bawat isa, Panginoon, na patuloy na maglingkod sa inyo, Panginoon, na wag magsawang maglingkod sa inyo, Lord, na patuloy na umattend sa small group, na marami rin pong mag-small group pa rin, Panginoon, na patuloy pa rin na maglingkod sa inyo, Panginoon, sa araw-araw, Lord. Pinagpipray ko po ang bawat prayer and fasting po namin, Panginoon, devotions po namin, Lord, na sa lahat namin ginagawa, Panginoon, na patuloy ka namin papuri at pasalamatan, Panginoon, na patuloy ka pa rin namin saliksikin ng mga salita, Panginoon. At ito ay aming sa buhay din po, Panginoon, sa pang-araw-araw namin ginagawa, Panginoon. And thank you, Lord, sa lahat namin mga natatanggap na blessings, sa lakas, Lord, sa wisdom and knowledge, sa araw-araw, Lord, na natatanggap namin na nanggagaling, Panginoon, sa inyo, Lord. And I pray, Lord, na maging
matapos na po ang lahat, Lord, bumalik na po sa normal and patuloy na maging matatag, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na magpupurit, magpapasalamat pa sa inyo, Panginoon. And thank you, Lord, sa lahat ng aming mga blessings na namin natatanggap, Lord. At sa mga nagdaang mga araw, Lord, and still nandito pa rin po kami, Panginoon, sa inyong harapan, Lord. And thank you, Lord, sa lahat ng pag-ingat, pag-alaga niyo po sa amin, Lord. Binabalik po namin lahat ng papurit pa salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po, pagkatapos po ng ating kapatid na Ariel, ay meron po tayong isa pang kapatiran na magpipray sa mga request ng ating mga kapatid. Ay ang magpipray ngayon ay si Miss Danica Guillermo. So, hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ako naman yung samahan niyo para sa ating ikalawang prayer points kung saan ang pag-pray po natin ay ang pagkakaroon ng passionate discipleship at ang ating mga leader of leaders. So, let's start and let's pray na po. Yes, Heavenly Father, Panginoon, thank you po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord, thank you for this opportunity para makapagsama-sama muli sa live streaming na to, Panginoon. Lord, di man namin deserve lahat ng blessings at pagpapalan na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Still, Lord God, pinupuspos mo pa rin po kami ng biyaya at ng pagmamahal mo, Panginoon. Kaya po, Lord, thank you po sa lahat ng ito, Lord. Aming salamat din po, Panginoon, dahil ikaw ang aming Ama, Lord God. Thank you po, Panginoon. Lord, ngayon po, nandito po muli ang iyong mga anak, Panginoon, humbly asking for your guidance and help po, Panginoon, para sa aming church, small group, and discipleship group, Panginoon. Panginoon, pinagpipray po namin ang aming church na sana po, Panginoon, ay dumami pa ang miyembro nito, Panginoon, through the help of small group po, Panginoon, na nawa po ay dumami pa po yung members ng bawat small group ng bawat isa, Panginoon. Nang sa gayon ay mas lumawig pa po ang marireach namin na mga puso, Panginoon, para mapalapit sa iyo, Lord God. Lord, ganun din po, Panginoon, ang aming mga discipleship group na sana po, Panginoon, tulungan mo po kami na mas dumami pa ang miyembro nito, Panginoon, na makapag-promote pa ng mga leaders na siyang maglilingkod sa iyo, Panginoon. Nang siyang mas magpapadami pa po, Panginoon, ng mga puso na maglilingkod sa iyo, Panginoon, na mas kikilala sa iyo, Panginoon. Panginoon, pinagpipray din po namin ang bawat leaders sa aming church, Panginoon, sa leaders ng aming small group, leaders ng aming discipleship group, Panginoon, leaders ng aming church, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ikip mo yung fire sa mga puso nila, Panginoon, na handang maglingkod sa iyo po, Panginoon, every time, Panginoon. Turuan mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, na laging maging yes ang sagot, Panginoon, basta sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala sa araw-araw, Lord God. Lord, kayo nga po nawa ang maging sentro ng aming buhay, Panginoon. Kayo nga po nawa ang aming sandigan sa bawat araw, Panginoon, sa bawat problema na kinakaharap ng bawat isa, Panginoon. Lord, ipaalala mo po sa amin na higit kanino man, higit sa anuman, Panginoon, ang relasyon at ang pagmamahal niyo lang po ang aming mahalaga sa lahat, Panginoon. Panginoon, inilalapit din po namin sa inyo ang bawat pamilya ng bawat isang naririto ngayon, Panginoon, na nawa nga po, Panginoon, na maging kayo po yung sentro ng bawat pamilya ng bawat isa, na sana po, Panginoon, maging pamilyang maging isa sa mga foundation kung saan mas dun kasimulang makikilala, Panginoon. Tulungan mo po ang pamilya ng bawat isa na magkaroon ng discipleship group, Panginoon, kung saan mas kikilalanin ka ng bawat isa, ng bawat miyembro ng pamilya ng sabay-sabay, Panginoon, na ipapaalala sa bawat isa kung gaano mo kamahal, Panginoon, ang bawat miyembro nito. Lord, thank you po, Panginoon, sa walang sawa at walang humpay na pagmamahal at pagpapatawad na
kaloob mo sa lahat, Panginoon. Thank you po, Father, sa lahat ng blessings ng ito, Panginoon. Kayo po nawa, Panginoon, ang manguna sa aming mga buhay. Thank you po, Lord God, sa lahat. Ninataas po muli namin lahat ng papurit pasasalamat sa iyo, Father. Ito po ang aming samot, dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, ito na lang muna ang ating kapatid na isa pa na si Brother Ron ang magpipray ngayon sa ating isa pang prayer request. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon naman po ay sama-sama nating ipanalangin ang ating mga kasamahan sa simbahan, especially ang ating pastor at ang mga core leaders, na sana mas maging matatag pa sa faith, mas lumago pa sa ministries, at mas isik pa ng bawat isa na ihayag ang salita ng Lord sa ating community. Ngayon, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Maraming salamat sa gabi na ito, Panginoon, na nagkaroon kami ng pagkakataon ulit, Panginoon, para sabihin, para maitaas sa iyo, Panginoon, ang aming mga panalangin, Panginoon. Lord, ngayong gabi, pinapanalangin namin ang aming pastor, ang mga core leaders sa Journey Community Church, Panginoon, na sana kayo po ang magbigay sa amin pa ng lakas, magbigay sa amin ng encouragement, Panginoon, dahil alam po namin na nahihirapan din ang aming pastor, ang aming mga leaders, nadi-discourage din po, Panginoon. Panginoon, kayo po magbigay sa amin ng encouragement, magbigay sa amin ng lakas, Panginoon, para malampasan ito at mas magpatuloy, Panginoon, sa pagsiserve at sa paghahayag ng inyong salita, Panginoon. Lord, sana po ay na rin pong bahalang mag-provide lahat ng pangangailangan namin, spiritually, Panginoon, physical strength, Panginoon, good mental health, Panginoon, financially, Panginoon. Lahat po ng ito, Panginoon, pinapanalangin po namin sa inyo, Panginoon. Alam ko po na kayo lamang po ang may kakayahang mag-provide at magbigay sa amin ng lahat ng ito, Panginoon. Lord, I pray for our spiritual strength, Panginoon, dahil sa panahon pong ito, Panginoon, is talaga napakahirap po ng aming nararanasan. Sobrang daming problems at discouragement po kaming na-experience, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, na nandyan ka lagi para tulungan kami. Nandyan ka lagi, Panginoon, para gabayan kami sa lahat ng nararanasan namin ito, Panginoon. Lord, I pray po simula sa aming pastor, sa mga leaders, sa mga small group leaders, sa mga members po ng aming small groups, sa discipleships, Panginoon. Patatagin niyo pa po ito, Panginoon. Patatagin niyo ang bawat isa na hindi po kami mabilis ma-discourage, Panginoon, sa mga nangyayari sa mundo, nangyayari sa aming bansa, Panginoon. Sana po hindi kami ma-discourage ng basta-basta, Panginoon. Panginoon, alam ko po, Panginoon, na marami kaming na-experience na problema ngayon. Community problems, Panginoon, family problems, or personal problems man yan, Panginoon. Itinataas po namin ito sa inyong lahat, Panginoon. Ang mga karamdaman na na-experience namin, Panginoon. Panginoon, kayo lamang po ang nakapagpagaling ng lahat ng ito, Panginoon. Panginoon, sa nararanasan namin ngayon, Panginoon, sa iyo lamang po kami kukuha ng lakas. Sa iyo lamang po kami kukuha ng aming pangailangan para magpatuloy sa aming pagsiservisyo sa inyo, Panginoon. Lord, I pray for spiritual maturity, spiritual growth, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Provide niyo po, Panginoon, lahat ng ito, Panginoon, para sa aming ministries, Panginoon, para sa
pagpapatuloy ng inyong mga gawain, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings, Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Sa chance, Panginoon, na binibigay niyo sa amin palagi. Even though hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na mag-serve sa inyo. But still, Panginoon, binibigyan niyo kami ng chance, Panginoon, para magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Panginoon, guide us. We pray, Panginoon, na kailangan po ang makita. Kailangan yung pangalan nyo lang po ang mag-glorify sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat-lahat, Lord. Itinataas po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, kapatid, meron pa po tayong dalawa pa mag-pray ng ating mga, marami po tayong ipag-pray ngayon, kaya meron tayong 5 prayer warriors. At ang susunod po natin mag-pray ngayon ay si Miss Josephine Sapra. So ngayon naman po, ipapanalangin po natin ang National Transformation Revival of the Nation. So let's bow our head, close our eyes, and feel the presence of the Lord. Lord, ipinapanalangin ko po na ang transformation ng Angono Rizal, Lord God, na nawa ay magkaroon po ang mga taong nakatira dito na patuloy, Lord God, na pagsunod sa rules and regulations, katulad na lamang sa pagsusuot ng face mask and face shield, Lord God. At nawa itong pandemic, Lord God, ang maging instrumento, Lord God, upang ang bawat isa ay lumapit po sa inyo, Lord God, at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan po ng bawat isa. Lord, pagkaingatan niyo rin po ang mga nasa katayuan, Lord God, na nawa magamit nila ang kanilang posisyon sa tama. Bigyan niyo po ng knowledge and wisdom ang Presidente, Lord God, na mapamunuan ng bansa sa kagustuhan niyo. Ipinapanalangin ko rin po ang mga ministry ng bawat isa, Lord God, na nawa maging instrumento po ito upang makapag-encourage, Lord God, at palakasin po, Lord God, ang spiritual ng pananampalataya sa kabila ng pandemya. Panginoon, naniniwala po ako sa Bible verse, Lord God, sa Romans chapter 8 verse 18, na the pain we've been feeling can compare to the joy that is coming. Kaya po, Lord God, dinudulog po namin ang aming pananampalataya at paniniwala sa inyo na magkakaroon din po ng kaayusan ng lahat at magkakaroon din po ng lunas, Lord God, sa virus na ito. Itinataas po namin ang aming papurit pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, pagkatapos ng ating isang nagpipray, ang uli po natin magpipray ngayon ay ang ating kapatid si Mariel Lilia. Good evening po sa ating lahat. So this time, isamahan niyo naman po ako na ipag-pray ang financial breakthrough ng bawat isa. Let's pray po. Yes, dear Lord, Father God, pinapapurihan at pinapasalamatan ka po namin sa gabing ito na muli ay nagkasama-sama kami, Panginoon, through prayer. Lord God, pinagpapasalamat din po namin ang abundant blessings and provisions, Panginoon, na patuloy niyong pinagkakaloob sa araw-araw. Lord, thank you, Panginoon, for granting us grace and wisdom, Panginoon, lalong-lalo na sa mga opportunities and blessings, particularly sa mga businesses na dumarating, Panginoon, na nagpapatuloy, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord God, nilalapit po namin sa inyo ang mga kapatid namin na may mga businesses, Panginoon, malaki man or maliit, Panginoon, na kayo po ang mag-grant ng success, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan, bigyan mo po ng kaalaman, Panginoon, ang mga kapatid namin, Panginoon, sa kanilang business, Father God. Lord God, i-remind mo po sila na ikaw po ang greatest manager, Panginoon, that we could ever have, Panginoon, and ikaw po yung maging center ng lahat ng kanilang ginagawa and decision-making, Panginoon, para sa ikalalago ng kanilang spiritual life, Panginoon, ng kanilang finances, Panginoon. Kaya na rin po ang mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan nila, Panginoon, para ma-continue, Panginoon, ang kanilang gawain. Lord God, we are also praying for the knowledge, wisdom, and guidance, Panginoon, sa lahat
ng mga kapatid namin, Father, na naghahanap ng work. Lord God, nawa yung mahanap na trabaho po nila ay makaglorify sa inyo, Panginoon, and hindi makaapekto sa relationship nila sa iyo, Panginoon, at sa mga gawain nila sa simbahan mo po, Lord God. Lord, we are also praying sa mga kapatid namin na naghihintay ng job promotions, Panginoon. Alam po namin na lahat ng efforts, Panginoon, na lahat ng mga mabuting ginagawa nila, Panginoon, ay hindi lang para sa mata, Panginoon, ng ibang tao, kundi para sa ikalulugod mo, Lord God. Lord, kayo na pong bahala mag-bless every opportunities na magnanak sa aming mga door. Bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom and kalakasan na magpatuloy sa mga work, sa mga responsibilities, sa mga dapat namin gawin, Panginoon. Lord, kayo na pong mag-bless sa finances ng bawat isa. Kayo na pong bahala na magbigay sa amin, Panginoon, ng abundant blessing, particularly na sa aming financial breakthrough, Panginoon. Salamat po, and kayo po ang manguna at maghari, maging sentro ng buhay ng bawat isa. Ito lang po ang aming samad dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, dadako tayo sa ating closing prayer. Tayo po yumuko at ipikit ang ating mata. Ama namin Diyos na makapain sa lahat, Lord God, kami po yung nagpapasalamat sa gabing ito at kami, Panginoon, ay muli nakabasa, Panginoon, ang inyong banal na salita. Lord, salamat at napakabuti po niyo sa bawat isa sa amin. Hindi niyo po kami lagi pinapabayaan, Panginoon. Lord God, sa gabing ito, tinataas ko, Panginoon, ang aming GCC Church, na ingatan niyo, Panginoon, ang aming pastor, ingatan niyo po, Ama, ang aming mga kapatiran, at kung sila, Panginoon, ay mga karamdaman ngayon, Lord, dalangin ko sa inyo na sila ay ipuin niyo at bigyan niyo sila ng kagalingan, at maging sa mga kapatid namin na mga nangihinala, Lord God, kayo po umangusap sa kanila upang sila, Panginoon, ay aming makasamang muli sa Sunday, Panginoon, sa aming worship sa church, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin na ang gawain na ito sa Sunday ay kayo po ang magbigay ng maayos, kayo po ang manguna sa gawain namin tuwing linggo, Panginoon. Lord God, tinadalangin din namin ang mga leaders ng bansa na sila, Panginoon, ay magbago, Panginoon, sa kanilang mga kaisipan. Dalangin namin, Lord, na sila po ay maging tapat sa kanilang mga kababayan upang hindi na po magkaroon ng malaking problema, Panginoon, lalo ito, Panginoon, sa pandemya na ito, Panginoon, na alam namin na kayo po ang maaring makapagkontrol nito. Kaya dalangin namin, Lord, na kontrolin niyo po, Panginoon, ang mga bagay na ito upang ang mga kababayan namin na hindi na po sila maghihirap. Dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatid namin na sila ay may mga problema, Lord. Dalangin namin na kayo rin po ang gumawa ng kasagutan, Lord, para sila ay hindi po magkaroon ng malalim na pag-iisip. Kaya, Panginoon, nabigyan niyo po sila ng kasagutan sa kanilang mga pangailangan, maging sa financial, sa spiritual, o sa anumang bagay ang kanilang mga problema, Lord. Dalangin ko rin, Panginoon, na ang aming kapatid na patuloy siyang nagbibigay ng mga mensahe, Panginoon, sa lahat ng mga dako, lahat po ng mga kapatiran namin na patuloy na nagbibigay ng inyong banal na salita sa lahat ng sulok-sulok dito sa aming Grand Valley, Panginoon, Subdivision. Kaya, Lord, salamat at kayo po ang aming Diyos. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang makapangyarihan Diyos. Kaya hindi po kami nagsasawang lumapit sa inyo. Kaya sa gabing ito, Panginoon, nagpupuri po kami, nagpapasalamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.